Hello everyone. Welcome back to my podcast. This is Caro for Caro Cafe. So today is November 2, 2023, no? And as we all know, November 2 is an All Souls Day. Now, kung meron kayong naririnig na mga kung ano-ano ngayon, pasensyahan nyo na. Nagluluto ako ngayon ng fried chicken. Hopefully, the fried chicken that I'm cooking is a success. Kasi mostly, yung fried chicken na niluto ko is nasa disaster na side. But hopefully this time medyo successful tayo, no? But let us see. Anyway, let's go back to the podcast topic. So yan nga, ang topic natin ngayon is of course about All Souls Day. So, a little trivia. Well, nakita ko lang naman sa internet to, so you can actually find it also in the internet. So, All Souls Day is the commemoration of all the faithful departed. So, in November 1 is the All Saints Day. So, obviously, it's for the saints. And while the All Souls Day are for the souls of our loved ones. So, yun nga. So, yung mga departed na mga ano. So, yun. So, hindi naman siya, in general, parang it's really more of parang Catholic na celebration to commemorate the souls of the people. So let's give them a prayer na hopefully they will find light, or they will eventually go to heaven, or hindi natin alam kung ano yung next process or stages once you depart from earth. Kasi wala naman, even here on earth, wala din naman talagang process. But because of, anyway. So, hindi natin alam kung anong process doon. Baka meron, no? Baka meron talang guide or something. Or yung tinatawag nila na follow the light, kineso. So, hopefully, those people na, or those souls na still not able to follow the light, hopefully, they will find sa puso nila, or, sa kaloob-looban nila, as a soul, na they will eventually kasi parang feeling ko kasi yung mga ganon, yung mga hindi pa nakakita na light or something like that, or ayaw pang sumunod sa liwanag, are those people that are still has something parang anchor dito sa earth, so yun, hopefully narinig talaga kasi parang ang ingay-ingay ng oil. Anyway, so yun nga, feeling ko yun. Pero hopefully, yung mga tinatawag natin na mga hatred, mga anger, or yung mga something that anchor them dito sa earth, something earthly things, or mga worries, mga ganon, sa mga loved ones nila, sa mga anak nila, something like that. So hopefully those souls will be able to find peace and follow the light and eventually move forward, no? So yun yung pag-pray natin sa kanila. So for today, well, not just today, no, it's just that today is the celebration of the commemoration, but every day, as long as you have time or chance, pray for their souls. Hopefully they will find peace and us. So anyway, so sa podcast na ito, may nakita ko na isang thread sa Twitter, which is it's about the stories of horror stories. So perfect for this ang tawag nun, perfect for today's podcast and for today, obviously. Pero of course, bago ang lahat, intro muna tayo bago tayo magsimula. Alam niyo na ang intro, so here it is. Walang mapait na kape at nakakainit na araw sa Keroppi Podcast. Alright, for our first story, so kung natatakot ka sa mga ganitong bagay, you can skip and, look for my other podcast. Pero for those who are interested sa mga ganitong mga bagay, mga horror stories, keep on listening. Alright, so first story natin is, let's start the storytelling. Hindi naman nakakatakot, pero 2 times ko nang na-encounter na may sumasama sa Zoom at Teams meeting tuwing naka-on ang cam ko. Una, yung previous work ko, required kaming mag-on cam ng buong shift. Yung manager ko nag-ask if sino yung katabi ko. Ang sabi ko is wala akong katabi.
At ako lang ang mag-isa sa sala. Ayun, pina-off cam niya ako. 3:00 ng madaling araw yon. Second, last Friday lang bago ako mag-join. Siyempre, may parang preparation muna sa Microsoft Teams. Ano gusto mong itsura mo sa call, yung background ba or wala. Then may na-detect na tao yung Teams and naka-unblur yung part sa gilid ko. In-off cam ko at sabi ko, please po, mag-work ako. Tapos pag on-cam ko, wala na. Di naman ako na-isorbo. Nakalipat lang namin dito sa bahay at last year. Add ko rin, wala pang kaming 1 week dito sa bahay. Work from home din ako. Naingayan ata yung multo or yung nakatira dito sa bahay kasi calls handle ko dati. 1 week akong nilagnat, sumuka at masakit lang muna hanggang sa nag-resign ako sa company na yon. So yun yung story niya so may mga nagpapakita sa cam. So siguro, sabi nga nila, the energies or mga souls capture din yun ng mga devices natin. So probably talagang bet niya lang, like, maybe curious lang yung multo kung what is this? Parang ganon. Baka ganon lang yung eksena ng multo. So, yun. So, that's the first story. The next one is parang continuation. Wait lang. Hindi nga. Malit lang ito na story, second story. Yung last na inupahan namin bago kami lumipat sa binili naming bahay, may nagpaparamdam din. One time, yung ate ko nagalit kasi may nag-iingay sa taas. Like, nagsasalita talaga and nagpapatugtog ng radyo. So, akala niya yung isa naming kapatid. Kaya sumigaw siya na tumahimik at sumagot yung nasa taas ng bakit. Turn out na wala pala talagang tao doon kasi umalis yung isa naming kapatid. So, yan, meron palang somebody sa taas. Then there's another story. This is the third story. Others have shared the same story multiple times na pero gagawa experience it myself. It's in Star Mall, Alabang Cinema. Mga 8 p.m.-ish. Battlefront yung movie ni Rihanna. Pagpasok ko, trailers na ang pinapalabas. So dim lights na. But aninag pa rin naman yung crowd. The cinema was medyo packed. During the movie, people were reacting. I sat sa medyo upper row. After the movie, the lights turned on. Mga 5 lang pala kaming tao sa sinihan. Then I never watched there again. So nung first na nakita niya, mga lang pala yun. Mga multo. So 5 lang pala talaga sila doon sa cinema. Kala niya maraming tao. Then another story. Here's mine. Most are from my days in UST. UST. So this was shared to me by a friend. Her classes were at the UST main building, which is known for paranormal activity. One time, she was using the CR at the ground floor, and after she was done with her business, she heard someone softly sobbing in a stall beside her. Very common. When she got out to check, the stall was empty. She ran out of a CR immediately. So yun, may nagpaparamdam by crying or sobbing. Alright, last kwento natin. So, this one is another story. Last na natin ito na kwento. Baka natakot na kayo. Char. Okay. I just got these videos from group kung saan ako kasali. Let's takutan pare, where they share their story or scare stories or experiences. So, sabi niya, the story below is from anonymous sender. So, yun, share lang din pala niya. So, ngayon, sinashare ko lang din. Sabi dito, I just want to share yung condo experience ko. Nung nagsama na kami ng live-in partner ko, yung sa floor namin, 2 units lang ang occupied. Noong una, nagtataka ako bakit walang mga nakatira sa ibang unit. O bakit hindi pinapaupahan, kahit yung unit namin 15 years bago tinirhan. Unang tanong pa niya, hindi ka naman matatakotin, di ba? Mahilig ka pa nga sa horror. Sabi ko naman, ay bakit na nung meron? Basta lang, sagot niya. Tapos ito na nga, naka-1 taon na kami dito. Madalas kami malakas magpatugtog ng music o TV since kami na lang nakatira dito sa floor namin. Yung isang unit, umalis na yung tenant. Hindi namin alam kung anong dahilan. Madalas naka-airpods ako pag mag-isa lang, lalo na pag may ginagawa. Dito ko unang na-experience yung hindi ko malilimutang pangyayari. Rawr! Apit tayo sa exciting part.
Pumasok sa work yung live-in partner ko habang ako nasa loob ng kwarto. Tumatahol yung aso namin. So ako, pinuntahan ko kung ano yung tinataholan niya. Yung pinto mismo, yung may peephole. Sinilip ko, wala namang tao o kahit ano. Di ako dead malang. Nalobat yung airpods, so nagpatugtog na lang muna ako sa speaker ng phone. Bilin kasi ng tita ng live-in partner ko, may-ari ng kondo, na magpatugtog lang daw sa corner para hindi daw ako matakot. Tapos biglang may boses ng bata na parang naglalaro sa hallway. So ako naman, sinilip ko sa peephole. Wala naman ako nakikitang bata pero rinig na rinig ko yung boses niya. Nag-chat ako sa asawa ko. May kapitbahay na ata tayo. Sabi niya wala. Chinek niya sa guard sa lobby, nagpaakyat pa siya ng guard sa unit namin. Yung nagro-ronda na guard, chinek yung mga unit kung baka may taga ibang floor na naglalaro sa floor namin. Sabi niya wala naman daw, pero pansin ko, namumutla si Kuya Guard. After ilang araw, na-curious ako kasi yung aso namin lagi tumatahol sa may pinto. So hindi ako nagpapatugtog at pinapahinggan ko kung may tao ba talaga sa floor namin. Narinig ko may nagbabalibag ng pinto. Sa inis ko, nilabas ko, sinisilip ko kahit sa lahat ng unit. Walang tao. Nagsabi ulit ako sa asawa ko. Sabi niya, baka daw guni-guni ko lang. Nainis ako. Sabi ko, next time, i-video ko para maniwala ka. One time, nasa sala ako. Narinig ko may batang patakbo-takbo tapos pinipilit buksan yung pinto namin. Sinilip ko sa peephole. Wala naman. Hindi pa ako nakalayo sa pinto. Umikot yung handle ng pinto. Sinilip ko agad. Walang bata pero umiikot yung handle. Narinig ko tumatakbo palayo tapos pabalik sa pinto. Ulit yung bata. Sinilip ko sa lalim ng pinto. Walang anino pero umiikot yung handle. Sa sobrang takot ko, tinawagan ko yung asawa ko. Sabi niya magpapaakyat siya ng guard. Umakyat si guard, nag-check wala daw. Parang nagmamadali umalis si Kuya Guard. Pagkaalis ni Kuya, ito na naman yung bata, bumalik na naman. This time, narinig ko na yung nanay. Sumisigaw sa anak niya. Nag-video na ako para ipakita sa asawa ko. Rinig na rinig ko pa yung pagbabalibag sa pinto. Kinagabihan noon, madali araw na, nabulabog ako sa ingay na parang nagsasakitan. Rinig ko yung paghingi niya ng saklolo. Pumunta agad ako sa pinto para mag-video at isi-send sa lobby namin para mapuntahan ng rumuron ng guard. Kumatok si Kuyang Guard sa akin at sabi, "Ma'am, pasensya na po kayo. Ngayon po kasi yung araw na may pinatay pong may mag-ina dyan sa kabilang unit. Huwag na lang po kayong maingay sa sakin niya po narinig to kasi pinagbabawal po ng admin namin na sabihin namin yung tungkol dito. Magpatugtog na lang po kayo ma'am para makatulog kayo." So yun lang yung story. So meron palang may nangyari pala sa kapitbahay nila before. Kaya ayun, mukhang hindi natahimik. Ayun. So yun lang yung story, yun lang yung last. Actually parang meron pa yatang story pero tama na. Hanggang dito lang muna tayo. Mukhang enough na yun. For sure wala nang nakikinig kayo natakot na. Ayun. Pero may take on it, no? Balik na sa serious, ish drama. Hopefully hindi niya talaga narinig ang mga ingay ng mga mantika ngayon, Anyway, balik sa what we call this, sa podcast, pang closing remarks. Yung nangyari naman, yung sa last na story. Or kahit sa yung isang story, yung may umiiyak sa banyo ng mga babae doon sa UST or doon sa nag-iingay na something doon sa taas ng bahay nila, gano'n. Feeling ko yung iba doon is probably pag sinabi natin are just parang memories lang siya ng, para sa akin lang to hindi naman natin alam kung ano talaga totoong nangyari sa other dimension, pero para sa akin hindi yun mga multo, but those are just parang anong tawag doon? Parang captured lang ng dimension. Parang na-capture na dimension ng timeline na umuulit-ulit lang siya. There's no soul right there, but it's just an energy na nagstay. So, hindi siya soul. Yung soul, whatever happened to that, for example, yung sa last story,
feeling ko, naka-move on na yon probably. Or, kung hindi ba naka-move on, meron na siyang ibang ginagawa sa kanyang buhay. Or, yeah, parang ganon. Pero yung nangyari, na umulit-ulit lang yon, it's because yun yung extreme emotion na naramdaman nung soul or nung tao nung time na yon. So, na parang na-print yon sa, kumbaga, sa dimension. So, umulit-ulit lang. Parang ganon. Parang ganon yung paniniwala ko na hindi talaga sila yung, kasi wala na talaga yon doon. It's just that yun yung emotional kineso na naiwan doon. So, parang print lang siya, parang hindi, ano pa biliwanag? Parang yan nga, dimensional print, or tama ba yung term? Yung parang ganon. Yun. So, umuulit-ulit lang yung pangyayari. Pero wala na talaga yan. Hindi na exist. Parang ganon. Yung iba naman doon is, yung sa, probably yung sumagot pabalik. Probably hindi yun multo. Kasi hindi naman sumasagot ang mga multo. For me, no? Siguro it's entity, ganon. So, yun. So, ayun. Well, ako naman naniniwala ko na meron talaga. Hindi lang tayo nakatira sa Earth. No? May ibang dimension din na we need to respect din. Ano? May mga merging of dimensions, parang ganon. So, may dimension sa kanila. Then, itong dimension natin, which is a plane lang, we have material stuff. Sa kanila is, hindi natin nakikita, gano'n. But sometimes, hindi ko alam kung paano yung nag-merge. So, kaya nakita natin sila, gano'n. And naka-interact din sometimes. But we just need to respect lang. Kasi parang feeling ko, they also respected us naman. Parang feeling ko din sa kanila, sa mga entity, parang, siyempre, naguguluhan din sila siguro sa atin. Parang, weird naman ang mga humans, parang gano'n. They also have different perspective towards us, no? Similar sa atin din, di ba? We have different perspective. Maaring nga natakot din sila sa atin, same as how we are afraid towards them. Parang ganon. So, ayun, a little respeto lang sa mga bagay-bagay. Pag hindi natin alam yung mga, respetohin lang natin sila, ganon. And also, yung sa mga kung totoo man, no? For example, hindi, baka nagkamali ako, na baka talaga yun, multo talaga. For example, there's really a soul right there that was stuck. Then, let's just respect also and pray for their soul na hopefully they can move on from that. Yung sinabi ko earlier, na naka-anchor. Baka possible din, no? Baka there's really, because of that great emotion, na-stuck sila doon sa loop na yun. Kaya paulit-ulit nilang ginagawa yan because hindi sila maka-move forward. So, ayun. And naman, as we all know, na if we departed, or if we depart from our body, magpunta sa ibang dimension, that dimension probably has no ending, unlike dito sa dimension natin sa Earth. So, which is bound to end, right? Parang mayroon talaga yung ending. Pero sa other dimensions, baka wala. So, in that case, naging forever, possible siya maging forever talaga na mas stuck doon sa dimension na yun, ang naka-loop na yun. So, hopefully, our prayers and ganon, or, can help them kanang ma-cut yung loop nila and they can move forward, no? And really, find light, ganon. So, ganon lang. So, again, wala naman tayong alam kung anong next. No, so we just hope na tayong lahat, if we cross the bridge, there is a guide that will help us. No, hindi tayo pababayaan. And I believe naman na hindi tayo pababayaan. Feeling ko, meron naman tayong angel. So, yun. So, yun lang yung for today's podcast. So, kung nagustuhan nyo ito, please like and share. Char. YouTube yarn. Wala pa lang like and share sa Spotify, pero if there is, go ahead. Ay, pero pili ko mayroong share pala. Pero hindi ko sure kung may like. Ay, parang merong, hindi siya like. Yeah. Yes.
I'm not sure sa podcast pero sa song kasi yun pala ginagawa ko. Yung ina-heart ko siya and then sinishare ko din pala siya sa social media, mga ganun. So you can also share my podcast, I think. So go ahead, do this for me, char. Anyway, thank you so much. Anyway, closing na tayo. So thank you so much for listening to my podcast for today sa let's just say special, char, kasi specific for this day to for All Souls Day. This November 2 of 2023. Looking forward next year and more years to come. Okay? See you on my next podcast. Bye-bye.